Sexualidad. Sino ka? Ano ang iyong pagkakakilanlan? Ano ang iyong nararamdaman? Ang sexualidad ay bahagi ng ating pagkatao. Hindi lamang tungkol sa kasarian, kundi pati na rin sa ating damdamin, atraksyon, at identidad. Ating alamin ang kani-kanilang mga testimonya. Bata pa lang ako, alam ko iba ako. Pero natakot akong magsalita dahil sa pangungusap. Mahirap maging totoo sa sarili sa isang mundong puno ng pangungusap. Pero natutunan kong lumaban, magmahal at igalang hindi lamang ang aking sarili, kundi pati ako. Sabi nga nila, ang sexualidad ay dapat itago at hindi pinag-uusapan. Ngunit, ang bukas na pag-uusap tungkol sa sexualidad ay mahalaga para sa edukasyon at pagtanggap. Lagi ding tandaan, ang sexualidad at gender identity ay natural at hindi isang bagay na pinipili. Ang tunay na lipunan ay isang lipunang may respeto, pagtanggap, at pagmamahal. Nasa ating mga kamay ang pagbibigay ng ligtas na espasyo para sa lahat, anuman ang kanilang kasarian o pagkakakilanlan. Kilalanin, Igalang At pahalagahan. Maging bahagi ng pagbabago. magsimula ng pag-uusap. maging bukas, kapag malasakit. Ang sexualidad ay bahagi ng ating pagkatao. Ang pagkilala rito ay daan sa isang mas maunlad, pantay, at mapagmahal na lipunan. Kilalanin, igalang at pahalagahan. Sa kabilang banda, tinutukoy din dito ang mga isyong moral sa sexualidad. Kabilang na dyan ang premarital sex, pornografiya at iba pa na dapat nating kailangang iwasan upang ang ating kinabukasan ay maging maayos at magtagumpay. Isa na riyan ang premarital sex. Ito ay gawaing pagtatalik ng isang babae at lalaki na wala pa sa wastong edad o nasa edad na subalit hindi pa kasal. Ang sexual na pakikipagrelasyon, lalo pa kung hindi pa kasal ang lalaki at babae, ay hindi kailanman pangunahing pangangailangan ng tao. Ito ay nagpapawalang galang at nagpapababa ng dignidad at integridad ng pagkatao ng mga taong kasangkot ng gawaing ito. Ang kabataang nagsasagawa ng premarital sex ay hindi pa handa sa mga maaring maging bunga nito sa kanilang buhay. Habang tayo ay mga kabataan pa lang, huwag muna nating pagtuunan ito, bagkus ang ating pag-aaral ang unahin at huwag nating gawin ang isyong ito. Pangalawa na dyan ang pornografiya. Sa henerasyon natin ngayon, maraming kabataan ang nauhumalin sa pornografiya. May mga kalalakihan at kababaihan din dahil sa pagkasugapa sa pornografiya ay nahihirapang magkaroon ng malusog na pakikipag-ugnayan sa kanilang asawa. Nakakaranas sila ng sexual na kasiyahan sa panonood at pagbabasa ng pornografiya at pang-aabuso sa sarili at hindi normal na pakikipagtalik. Pangatlo na dyan ay ang prostitusyon. Ay ang pagbibigay ng panandaliang aliw kapalit ng pera. Habang tayo ay mga kabataan pa lamang, lagi nating tandaan at isaisip. Upang magbunga ng mabuti ang iyong pagpapasya, dapat na maging bukas ang isang kabataang katulad mo tungkol sa pinagdaraanan mo. Huwag mo itong itago o ilihim. Maghanap at paligiran mo ang iyong sarili ng mga kapamilya at kaibigang iyong mapagkakatiwalaan. Magbibigay sila sa iyo ng suporta at magkakaloob sa iyo ng lakas na labanan ng mga tukso. Maaari ka rin maghanap ng profesional na tulong kung sakaling ikaw ay lulong na sa mga pang-aabusong ito. Laging tandaan, iwasan mo ito upang kinabukasan mo ay hindi mapariwara. Naway nakatulong sa iyo ang video na ito. Maraming salamat sa iyong pakikinig.